Start nga muna natin to si Karot. Ilang araw na tong di umaandar eh. Ay nako. Pagganahin naman natin yung mga ano nito. Anik-anik. Walang ya, puro agiw oh. Ang linis mo. May paliguan kita. Ay naku, yung basahan. Ito, proteksyon natin sa mga kalmot ng pusa. Start na muna natin yan. Okay, buhay pa yung Motowolf cellphone holder natin with charger. Bakit pala nakabukas to? Saka natin. Punas-punasan naman natin. Kadiri na eh. So ayun nga, lumabas na yung design ng doble plaka. So ano, gusto nyo makita? Ayan oh. Ang lupet! Sinlaki ng envelope, sinlaki ng bond paper, mga chong. Ibang klase. Pero in fairness ang ganda ng color coding. Pero ito lang masabi ko seryoso na tayo. Definitely sa harap, no yan. Tagilid na tagilid. Talagang ni-imagine ko pa lang pag nilagay dito yan, oh. 'Di ba? Pag nilagay dito yan, actually unang-unang tanong nga, saan mo ilalagay? Anong bracket yung pwede mong gamitin para dito mo ilagay ang plaka na yan na sinlaki ng brown envelope? Medyo matindi, sir. Matindi. Nakikita nyo ba yan? Nakita mo yung linyang yan, tatakpan lang ng plaka. Diba? Pero in all seriousness, medyo matindi-tinding design ng kakailanganin dito talaga. Para lang makabitan ng plaka. Paano may dito? Pwede ba yan dito? Medyo mahirap eh. O dito. Goodbye. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ko binili ang Honda Click nito is because of this really aggressive muka. Diba? This really aggressive face. Isa yan sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ng tao tong click. Tapos tatakpan mo ng plaka na halos ganito na yung makukuha. Diba? It's really ridiculous. But I don't know. They said na pwede na raw na decals na lang or sticker or whatever. So hindi na daw kailangan na metal na plate dito. Pero kung dito naman sa likod, yung napakalaking plaka na yon, tingin ko pwede naman, diba? I think it can work. Mapapalitan to, kaya naman eh, diba? Kahit ganito kalaki, parang feeling ko nga maganda-ganda nga rin siya eh. So kung sa likod, yung ganong kalaking plaka, tingin ko wala namang problema. Ang pinaka magiging issue lang talaga is dito sa harap. Siguro kailangan lang nilang i-finalize kung talagang decals na lang. I think kung dito yun, yung kahit ganyang kalaki, kasyang-kasya naman. Diba? Feeling ko wala namang, I don't mind putting a big ass sticker dito sa mukha ni Karot. Kung yun talaga yung magiging isa sa mga solusyon, di ba, para mabawasan, if not mawala or ma-eradicate yung mga krimen related sa riding in tandem. So I'm all for it. Pero yun nga, if talagang ipupush nila yung plaka na talagang dito sa harap na may bracket pa and all, that's gonna be one big of a headache. And as I've said in the past,
It's really more of a safety issue that we're clamoring for, and not just yung itsure, di ba? Nung kalalabasan kapag nilagay mo yung plaka dyan. So ayun, just my quick thoughts regarding the design of the plates that just came out. I just thought of, ano ba sa tingin nyo mga ka-G? Gusto ko ring malaman kung ano yung tingin nyo dyan sa mga designs na lumabas and sa color coding. Ako, tingin ko maganda yung idea nila na color coded yung mga plaka para automatic malalaman mo kagad kung saang lugar ba yan pinarehistro, tapos makikita mo yan sa isang, 'di ba, sa isang city na medyo iba yung color coding. Hindi naman ibig sabihin na ano ka kagad criminal ka, pero kumbaga for the police doing the checkpoint, mas magiging madali sa kanila to ask the right questions. Although ako, since sa Cavite ito nakarehistro, patay. Ibang-iba to sa mga plaka na nandito sa Pasig. Pero okay lang. Wala namang problema dun kung wala ka namang ginagawang masama. So that's really it mga ka-G. Just my quick thoughts. Share ko lang sa inyo. Let me know sa comment section kung ano yung tingin nyo dyan sa design na yan. Kung nakakatawa ba o tingin nyo makakatulong ba. Let me know. And then let's have a conversation about it. Alright? So see you on the next episode.